The Boss Husband. Credit to the author. 574 hanggang 600. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Nakasuot ng pink at puting coat sa kanyang mga balikat at isang itim na side-tie miniskirt, si Marian ay may dalang mga bag ng mga sangkap sa pagluluto sa masiglang paraan. Mukhang excited siya sa susunod na mangyayari. Imbes na nakasanayan niyang suotin sa opisina, ang suot niya ay mas sumasalamin sa edad niya ngayon. Kahit papaano ay napalakas niya ang kanyang alindog laban sa lahat ng posibilidad. Kapansin-pansin na maliit na plastic bag lang ang dala ni Yuna. Malinaw na dinala ni Marian ang lahat ng mabibigat na bag. Sa paghusga sa mabait ng ngiti ni Yuna, malinaw kung gaano siya kasaya. Naglingkod si Yuna sa bahay na ito simula nang narito ang matandang CEO. Pinanood niya si Kevin Lysander na pakasalan si Selena Campbell at para ipanganak ni Selena si Marian. Habang lumalaki si Marian, si Yuna ay nagtatrabaho sa likod ng mga eksena sa pag-aalaga sa mga tao sa bahay. Sa totoo lang, matagal na niyang sinimulan ang pagtrato kay Marian na tinawag niyang Miss, bilang sarili niyang anak. Sa ngayon, hindi lamang siya sinamahan ni Marian sa supermarket, nag-alok pa siyang dalhin ang mas mabibigat na bag. Hindi na matutuwa si Yuna sa paraan ng kanyang paglaki. Likas na ngumiti si Marian nang makita niya si Justin sa bahay. Hobby, hulaan mo ba kung ano ang binili ko ngayon? Hindi sanay si Justin sa tono at ugali ni Marian, lalo na noong sinimula niya itong tawaging hobby. Sa kabaligtaran, pinigilan niya ang pagtawag sa kanya ng mga cheesy na pangalan noon. Parang lumiko ang mga mesa at napalitan ng mga gamit. Ano ito? Tinitigan ni Justin ang mga bag, hindi malaman ang mga bagay sa loob. Naglakad si Marian patungo kay Justin at binuksan ang mga bag. Narito. Bumili ako ng lamb kidney, pork kidney, at fresh beef kidney. Kailangan kong bumisita sa ilang tindahan. Kumuha pa ako ng cashew nuts, lyceum chinans, at ilang iba pang bagay na kasama nila. Marian, bakit ang dami mong kidneys? Ang noo ni Justin ay natatakpan ng malamig na pawis. Anong pinapahiwatig niya? Isip niya. Siyempre mga pagkain para sa iyong katawan. Si Marian ay mukhang may sakit sa puso. Lagi kang abala sa labas. Lagi akong nag-aalala na baka maubos mo ang sarili mo balang araw, kaya kailangan kong gumawa ng isang bagay tungkol dito. Kaya naisipan kong bilhin ang mga batong ito para sa mga pagkain. Si Rebecca at Yuna ay natural na naiintindihan kung ano ang gusto niyang pakainin. Ito ay walang iba kundi ang dalawang organo na pinakamahalaga sa mga lalaki. Gayunpaman, dahil ang mga sangkap ay ginagamit din upang mapangalagaan ang bato, malinaw na ipinahihiwatig ni Marian na si Justin ay walang kakayahan. Iyon ay dahil alam ng lahat sa bahay na sila ay natutulog sa magkahiwalay na mga silid. Malinaw na sarcastic si Marian. Dahil madalas na nakikigulo si Justin sa mga babae sa labas, tiyak na mabibigo siya isang araw sa aspetong iyon. Upang maiwasan niyang mawala ang kanyang kakayahang lumaban, naramdaman niya ang pangangailangan na pakainin ang kanyang katawan. Naiwan si Justin na walang imek, hindi inaasahan na gagawin ni Marian ang ganoong aksyon. Siya ay napakalinaw na sinusubukang maghiganti sa pamamagitan ng pagpapahiya sa kanya, hindi banggitin sa isang magiliw at mapagmalasakit na paraan. Hobby, bakit ang haba ng mukha mo? Are you not feeling well? Tanong ni Marian, ang kanyang mga mata ay puno ng kalokohan. Huminga ng malalim si Justin. Walang sino man ang makakayanan ang kahihinatnan ng kanyang sariling gawa maliban sa kanyang sarili. Isa pa, siya talaga ang nagkamali. Pero maayos naman ang kidney ko. Isip niya. Pilit na ngumiti si Justin. Okay lang ako. Naantig lang ako sa iyong pagsasaalang-alang. Pero Marian, hindi mo lulutuin ang lahat ng kidney ngayon, di ba? Siyempre kailangan kong gawin silang lahat. Sobrang gana mo. Gagawa ako ng simmered lamb kidney, pritong pork kidney, at hahayaan si Yuna na gumawa ng braised beef kidney. Sa ganitong paraan, makukuha mo ang pinakamahusay na maibibigay ng mga kidney, tuwang-tuwa na sabi ni Marian.
Hindi niya nakalimutang idagdag, lahat ng binili ko ay partikular para sa iyo. Kaya kailangan nating kumain ng iba. Hindi mo sasayangin ang aking pagsisikap, hindi ba? Gustong magsalita ni Justin, ngunit tumakbo si Marian sa Rebecca upang ipakita ang mga sariwang gulay at pagkaing dagat na nakuha niya. Natuwa muli si Rebecca nang sabihin ni Marian na gusto niyang magluto para sa kanyang biyenan. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Justin sa kanyang puso. Gaano ba dapat nakaka-depress ang pagkain na ito? Isip niya. Pagkatapos pumunta nina Marian at Yuna sa kusina, sinabi ni Justin kay Rebecca, "Nay, bakit hindi mo siya pinigilan? Sinisikap ni Marian na patayin ang iyong anak." Inilibot ni Rebecca ang kanyang mga mata. "Alam ko naman na sinasadya niya. Pero isipin mo, ano bang masama sa approach niya? Lagi kang nakikigulo sa mga babae, pero wala pa akong apo. Nababalisa na si mama. So by all means, please have some nourishment." Tingnan mo, si Marian ang perpektong pampamilyang babae ngayon. Hindi lang tinutulungan niya si Yuna sa mga gawaing bahay, natututo na rin siyang magluto. Sa kabilang banda, wala kang ginawa buong araw. Bakit ka pa nagrereklamo kapag may nagluluto para sa iyo nang walang hinihinging kapalit? Gustong umiyak ni Justin ngunit nabigong gumawa ng anumang luha. Hindi naman talaga siya dapat magreklamo, pero hindi naman niya pwedeng sabihin sa mama niya na malakas ang kidney niya, di ba? Ang paghihirap sa katahimikan ang tanging magagawa niya ngayon. Makalipas ang halos 2 oras, nagsilbi sina Marian at Yuna ng kidney feast, pagkatapos magtrabaho ng husto sa kusina. Siyempre, ito ay sinadya upang mapakalmahin si Justin, kaya lahat ng mga pinggan ay inilagay mismo sa kanyang harapan. Walang alinlangan si Justin, ngunit ang kanyang mga kalamnan sa mukha ay hindi maiwasang manginig nang tumingin siya sa mga lutuing gawa sa bato. Para lumala ang bagay, nagpahayag si Marian ng inosente at maling ekspresyon nang makita niyang hindi kumakain si Justin. "Hobby, masama ba ang luto ko?" Sa totoo lang, si Marian ay nag-improve ng 1 tonelada sa pagluluto matapos matuto mula kina Jinky at Yuna. Gayunpaman, sino sa Earth ang magtatroto ng mga bato bilang kanilang pangunahing kurso? Masyadong nahiya si Justin at tanggihan siya. Sa wakas, pinilit niyang tapusin ang lahat ng 3 malalaking plato ng bato. Kung hindi dahil sa pambihirang konstitusyon ng katawan ni Justin, maaaring namatay siya dahil sa sobrang pagdurugo ng ilong. Pagkatapos ng tanghalian, naglakas loob siyang hindi manatili sa bahay ng matagal. Dahil weekend, tiyak na sasamahan ni Marian ang 2 matanda sa panunood ng telebisyon. Pakiramdam niya ay mas ligtas siya sa labas ng bahay. Bukod dito, dahil nakuha niya ang kasunduan ni Rebecca, nais ni Justin na makausap si Hilda tungkol dito ng mabilis bilang karagdagan sa pagtatakda ng oras at lugar. Habang papunta sa restaurant ni Madam Helena, tumawag si Justin kay Talia. Si Talia na abala sa pagtatrabaho, ay tuwang-tuwa na halos mapatalon siya mula sa kanyang mesa sa opisina nang marinig niyang pumayag si Rebecca. "Hobby, sinabi mo na ba kay tita na nakikipagkita siya sa nanay ko?" "Hindi ko sinabi ng tahasan, ngunit malalaman niya kapag nagkita sila. Naniniwala ako na maganda ang impresyon ng nanay ko para sa iyo. Kaya't maaari niyang pasalamatan ako sa sorpresa mamaya," sabi ni Justin. Saglit na nag-alinlangan si Talia bago bumaantong hininga bilang pagkilala. "Nais kong sumama sa iyo noong una, ngunit mayroon akong ilang mga pulong sa antas ng pamamahala mamaya. Buti na lang alam mo ang daan patungo sa restaurant ni Tita Helena. Maaari mong pag-usapan ito ng aking ina. Talagang aaprubahan ko ang mga petsang itinakda niya. Little Talia, huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Worst comes to worst, kailangan nating gumastos ng mas maraming laway sa pagpapaliwanag," pag-aliw ni Justin habang nakangiti. Humi si Talia bilang pagkilala. "Oh, Hobby, binisita mo na ba si Roslyn?" Nagilty si Justin kaya namula ang kanyang mukha. Hindi pa ako nakakaalam. Nahuli rin kasi ako kanina. Bibisitahin ko siya mamaya pag-uwi ko. Medyo nahihiya talaga ako." Bahagyang nag-alinlangan si Talia at sumagot, "Ipapayo ko sa iyo na makita mo si Roslyn sa lalong madaling panahon. Masasabi kong hindi maganda ang pakiramdam niya nitong mga araw na ito. Higit pa rito, sinabi ko sa kanya na bumalik ka kanina, at mahinahon niyang sinabi na alam niya.
Sa tingin ko ay sinasadya ka niya. Biglang nakaramdam ng pag-aalala si Justin. May tinatago kaya ito sa kanya. Hindi niya ito ginawang mag-alala tungkol sa kanya noon, kaya hindi masyadong binibigyang pansin ni Justin ang kanyang atensyon sa kanya. Bagaman nakaramdam siya ng pagkakasala tungkol dito, ang mga lumang gawi ay namamatay ng husto. Naramdaman ni Justin na may mali, ayon sa sinabi ni Talia. Ilang araw na siyang nakabalik mula sa ibang bansa, ngunit hindi man lang siya nakatanggap ng tawag mula kay Roslyn at hindi man lang siya nakitang lumabas ng bahay. Gayunpaman, siya ay kasalukuyang nagmamaneho sa highway na. Ang pagbabalik ay hindi isang opsyon kaya sinubukan niyang huwag mag-alala at tumuloy sa restaurant ni Madam Helena. Makalipas ang kalahating oras, dumating muli si Justin sa restaurant. Wala nang masyadong customer sa loob dahil lumipas na ang lunch hour. Kaya, kinakalkula ni Madam Helena ang kanyang mga kita sa counter. Lumingalinga si Justin sa paligid at nabigong mahanap si Hilda. Nakangiting naglakad siya at nagtanong, Tita Helena, nasaan ang biyenan ko? 575. Tumangala si Madam Helena at nakita si Justin na medyo ikinagulat niya. Iniisip ko kung sino ang dumating para makipagkita sa kanilang in-laws. Ikaw pala. Pumunta si Hilda sa katabing restaurant ng Hunan para manghiram ng pagkain. Dapat ay babalik na siya anumang oras ngayon. Pahiram ng pagkain. Natarante si Justin. Paano manghihiram ng pagkain? Sagot ni Madam Helena na may matingkad na ngiti. Kami bilang mga restaurant patron kung minsan ay nagbabahagi ng aming mga pagkain sa iba pang mga negosyo sa restaurant sa lugar. Minsan kapag ang isa sa amin ay naubusan at ang iba ay may extra, kami ay nagpapahiram ng ilan upang masiyahan ang aming mga customer. Hindi namin maaaring iwan ang mga customer na walang laman. Sa kalaunan ay nakuha ni Justin ang diwa sa sitwasyon. Nagpasya siyang kumuha ng upuan at manigarilyo habang naghihintay. Sumagi tuloy sa isip niya na baka magmukha itong masama sa paningin ni Hilda, kaya awkward niyang ibinalik iyon sa kanyang mga bulsa. Sa kabutihang palad para sa kanya, hindi nagtagal si Hilda bago siya bumalik. Pumasok siya sa tindahan na may hawak na itim na plastic bag. Siguro ang pagkain na pinahiram niya. Gayunpaman, medyo namutla si Hilda, at walang kamalay-malay sa kanyang paligid. Halos mamiss niya si Justin na nakaupo sa harap mismo ng kanyang pinagtatrabahuan. Nang ipagpaliban niya ang pagkain kay Madam Helena ay napansin niya si Justin sa isang sulok. Sa isang mapait na ngiti, sinabi niya, Justin, bakit ka nandito? May nangyari ba? Nag-aalalang sumagot si Justin, Ina, may problema ba sa kalusugan mo? Tingnan ko. Si Hilda ay likas na nakipagkamay. Hindi, ayos lang ako. Hindi kumbinsido si Justin, habang hinawakan niya ang braso ng kanyang biyena na palapit sa kanyang sarili at sinusuri ang pulso nito. Hindi siya isang lehitimong medical na practitioner, ngunit ang kanyang paglilinang sa sarili ay nagpapahintulot sa kanya na masuri ang mga simpleng problemang medikal. Gayunpaman, wala talagang nakitang abnormal si Justin sa kalusugan ni Hilda. Ang kanyang kalusugan ay nasa tip-top na kondisyon na naging dahilan upang siya ay nakakahiya na bitiwan ang kanyang kamay. Gayunpaman, si Hilda ay lubos na humanga sa mga aksyon ni Justin. With joy in her eyes, she added, sabihin mo lang, anong nangyari? Tumango si Justin, at sinabi sa kanya ang tungkol sa pagtanggap ni Rebecca sa pulong, at para din sa kanya na pumili ng petsa. Napuno ng galit si Hilda. Braden, ipaalam sa kanya na ayos lang ako sa anumang bagay. Wala pa rin akong masyadong alam tungkol kay Stonegate. Pumili lang ng petsa kung saan available tayong lahat para sa isang casual na pagpupulong. Hanggang sa sandaling ito ay hindi sumagi sa kanyang isipan na si Hilda ay bagong dating lamang sa Stonegate. Ang pagpayag sa kanya na pumili ng venue ay hindi isinasaalang-alang. Kaya sa halip ay sinabihan niya itong pumili ng date kung saan siya magdedesisyon mamaya. Pagkatapos niyang magpaalam kay Hilda, naisip kaagad ni Justin si Roslyn. Kaya dali-dali siyang umuwi. At sa pagkakataong ito, iniwan niya ang kanyang sasakyan sa isang lugar sa labas at tumakbo sa kanyang bahay. Tumawag siya sa bahay ni Roslyn, pero natagalan bago ito nakasagot. Hubby, bakit ka napatawag? May nangyari ba? Malambing ang boses ni Roslyn gaya ng dati.
Kahit papaano ay napansin ni Justin ang dobleng kahulugan sa kanyang mga salita, na para bang nababalisa siya sa isang bagay. Bawal ba akong bumisita sa iyo? Ilang araw na talaga akong nakabalik sa bansa, pero wala talagang oras para pumunta. Ngayong nandito na ako, pagbuksan mo ako ng pintuha. Saglit na natahimik si Roslyn bago siya nagsimulang bumulong. I was taking a afternoon nap, kaya medyo groggy pa rin ako ngayon. Hobby, bakit hindi ka nalang pumunta bukas? Nakakunot ang noo ni Justin habang sumagot, Rose, may tinatago ka ba sa akin? Parang hindi iyon ang sasabihin mo. Sa pagkakataong ito ay mas matagal na tumahimik si Roslyn, bago siya tahimik na bumantong hininga at sumagot, sige, bigyan mo ako ng kaunting oras, bababa na ako. Ang kaunting oras na inaasahan niya ay naging malapit sa 5 minuto bago niya tuluyang binuksan ang gate. Si Roslyn ay nakasuot ng maluwag na piraso ng panloob na pajamas, na may isang pares ng malambot na tsinelas. Sa mga mata ni Justin, kamukha niya ang isang pikal na kagandahang cosmopolitan sa bahay. Sa gitna ng kanyang malasutlang itim na buhok, ang ilang hibla ng kinulayan na lila ay hindi na matagpuan, na nakadagdag pa sa kanyang kainosentehan at mas mababa sa kanyang kaakit-akit. Gayunpaman, ang nakakuha ng atensyon ni Justin ay ang bahagyang pulbos na pisngi niya, na may mga pahiwatig ng kolorete sa gilid ng kanyang mga labi. Maaaring light makeup lang iyon, pero hindi niya maiwasang mapansin. Para sa isang batang babae tulad ni Roslyn na halos hindi naglalagay ng anumang makeup kahit na upang lumabas, walang dahilan para sa kanya na kasama ito habang umiidlip sa bahay. Mas lalong nawala ng saysay na mag-makeup siya para lang mabuksan ang pinto. Napansin ni Roslyn ang matigas na tingin sa mukha ni Justin at sinubukan niyang iwasan ang kanyang tingin. Pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang katawan para makapasok siya. Sa mahinang tono ay sinabi niya, huwag mo akong titigan ng ganyan. Kakagising ko lang. Medyo malabo ako ngayon. Casual na pumasok si Justin sa bahay at isinara ang pinto. Hindi pa rin nawawala ang katigasan ng mukha niya. Sagot niya, nasugatan ka, di ba? At panloob yun, di ba? Nang hindi sinusuri ang kanyang pulso o tinitingnan ng mas malalim, si Justin sa kanyang kasalukuyang kahusayan sa paglilinang kasama ang mga taon ng karanasan sa pakikipaglaban ay agad na napansin ang pinsala na sinadyang itago ni Roslyn mula sa kanya. Halata na sinubukang itago ni Roslyn ang mapatla at masakit na tingin sa kanya. Wala pa rin yata akong may tatago sa iyo. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Roslyn. I'm sorry hubby, hindi ko dapat inilihim sayo. Walang pagkaantala na inilipat ni Justin si Roslyn sa sopa, maingat na kinuha ang kanyang pulso upang matukoy ang dahilan. Sumimangot siya pagkatapos ng inspeksyon at sinabing, nakalaban mo ba kamakailan ang isang kalaban na nagsasanay ng panloob na enerhiya? Ang iyong pulso ay nagpakita ng malinaw na mga palatandaan ng pinsala sa labanan. Tumango siya. Ito ay mula sa isang taong gumagamit ng matapang na paglilinang. Hindi ako sigurado kung iyon ay itinuturing na panloob na enerhiya. Ako ang walang ingat na minamaliit ang aking kalaban. Naputol ang kanyang pangungusap habang siya ay umubo ng hindi mapigilan. Habang ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib at ang isa naman ay nakahawak sa sopa, halatang halata ang sakit na nararamdaman niya. Careless. Pati ang baga mo ay nasira. Kung naging pabaya ka pa, patay ka na. Nababaliw ka na ba? Bakit mo hahamonan ang mga masters na iyon? Naiipit ka pa rin ba sa nakaraan kung saan kailangan nating pumatay para mabuhay? Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na haharapin ko ang mga masasamang sitwasyon kapag may makaharap ka? Hindi napigilan ni Justin na magtaas ng boses. Kung hindi dahil nasugatan siya sa sandaling ito, hinawakan siya ni Justin sa kanyang kondongan at pinarurusahan siya sa pamamagitan ng paghampas sa kanyang likuran. Halos mawalan na ng buhay si Roslyn. Paanong uupo lang siya at hindi magagalit? Pilit na ngumiti si Roslyn at nagpout ng bibig. It's my bad. Hubby, please calm down. I won't let it happen again. Isang mahabang buntong hininga si Justin at sumagot, sige, huwag muna nating pag-usapan. Kailangan kong gamutin ang iyong mga sugat. Ipikit mo ang iyong mga mata at lumingon. Panatilihing malinaw ang iyong isipan. Kahit na walang ideya si Roslyn kung ano ang gagawin ni Justin para sa kanya, masunurin niyang ginawa ang sinabi sa kanya.
Ang dahilan kung bakit hindi niya sinabi kay Justin ang anuman ay dahil nag-aalala siya na magagalit siya. Lalong-lalo na pagkatapos niyang tahasan itong sabihin sa kanya na huwag ilagay ang sarili sa kapahamakan. Ang higit sa kanyang inaasahan ay kung paanong sa huli ay hindi niya ito mate at togo sa kanya. Nanahimik si Justin habang marahang ipinatong ang isang kamay sa kanyang likod, at pagkatapos ay isang mainit na bug zone ng enerhiya ang patuloy na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang tanging naramdaman ni Roslyn ngayon ay isang tuloy-tuloy na daloy ng mainit, nakapapawi na enerhiya sa lugar ng kanyang pinsala. Medyo malutong, medyo makati, ngunit kaaya-aya gayunman. Ang mainit na agos ay unti-unting kumalat sa kanyang katawan habang siya ay mahimbing na nakatulog. Ngunit ang rejuvenating session ay biglang pinutol ni Justin dahil tumagal ito ng wala pang 1 minuto. Sige, wala na ang sugat mo. Nagulat si Roslyn. Lumingon siya at sinuri ang bawat bahagi ng kanyang katawan, wala nang makita ang pinsala. Bukod dito, nadama niya na mas lumakas at lumakas kaysa dati. Dati nang pinagaling siya ni Justin sa pamamagitan ng pagsasalin ng kanyang dugo, at iyon ang naging dahilan ng kanyang pagkatulala. Ngayon ay muli niyang naranasan ang paggamot ni Justin sa kanyang pinsala sa loob ng wala pang 1 minuto. Ang kanyang mga kasanayan ay maaaring karibal kahit na ang pinakamahusay na mga doktor na mabibili ng pera. Hobby, paano mo nagawa iyon? Hindi ito napigilan ni Roslyn, at sa kanyang namumulang mga mata ay tinitigan si Justin na may labis na pag-usisa sa isip. Para kay Justin na mabigla sa sarili niyang babae ay medyo awkward para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, para sa kanya, ito ay mga maliliit na tip at trick na kinuha niya sa daan. Kamakailan ay nagkaroon ako ng mas malalim na pag-unawa sa pamamaraan ng paglilinang na aking ginagawa. Ang tunay na chi sa loob ko ay tila nagbago sa ibang bagay bilang isang resulta. Ngunit sa sinabi na iyon, nasa proseso pa rin ako ng pag-iisip tungkol dito. Sa madaling salita, mukhang medyo epektibo ito, hehe. Dapat ba akong kumuha ng bagong propesyon bilang isang doktor? Siguradong mas mabilis itong gagaling kaysa sa mga table tasks at iniksyon ni Gibson. Ang True Chi of Endless Resolve Restoration Scripture sa loob ng katawan ni Justin ay sumailalim sa mga pagbabago noong umagang iyon nang matuklasan niya ang ilang hindi kilalang karunungan. Hanggang ngayon ay misteryo pa rin ito sa kanya. Ang alam lang niya ay may naintindihan siya, ngunit hindi niya ito masabi. Naisip niya na sa susunod na makilala niya si Yan Saniang, malamang na makakahanap na siya ng mga sagot. 576. Mukhang nadismaya si Roslyn. Nakikita niya na si Justin ay nag-iisip pa rin kung dapat ba niya itong pag-usapan o hindi. Kaya hindi siya nagalit. Saniang or Soniang. Sa kabilang banda, biglang naalala ni Justin ang isang tanong na gusto niyang itanong. Binuhat niya ito at inilagay sa kanyang kondongan at tinanong, "Babe, sagutin mo ako ng matapat. Suwi ka ba noong wala ako? Paano mo sinaktan ang iyong sarili?" Nagpout si Roslyn at sinabing may hinaing, hindi ko. Pinahintulutan mo ako. Ang aking pahintulot. Oo. Tumango si Roslyn at sumagot, "Hindi mo ba ako pinayagan na makipagtulungan sa Green Dragon Society upang palawakin ang ating puwersa sa ibang mga probinsya? Naging abala ako sa pagkuha ng mga puwersa mula sa underworld sa Hilaga sa Jiangsu Province." Sa pakikinig sa paliwanag ni Roslyn, sa wakas ay mapagsasama-sama ni Justin ang buong kwento. Matapos i-finalize ni Roslyn ang mga usapin kay Oliver, sinubukan nilang pabilisin ang kanilang pagpapalawak sa pamamagitan ng paghahati ng puwersa. Nagsimula si Oliver mula sa kanyang base sa Central City at nagtungo sa timog habang ang Red Thorn Society ng Roslyn ay lumawak sa hilaga ng Stonegate. Ang kanilang plano ay tila walang kabuluhan, ang paghampas mula sa dalawang dulo ay magpapahina sa kontrol ng kanilang mga kalaban sa paligid ng gitna. Sa loob ng 1 taon o 2, ang kapangyarihan ng mga sindikato sa ilalim ng lupa mula sa silangang gitnang baybaying lalawigan ay tiyak na hindi makakapigil sa pinakamalaking mga gang mula sa Central City at Stonegate. Kapag nangyari iyon, ang mga teritoryo ay hahatiin ng pantay-pantay sa kanila.
Pagkatapos ay pupunta sila sa kanilang magkahiwalay na paraan sa pamamagitan ng pagpapalawak sa Timog Kanluran at Hilagang Kanluran. Sa kasamaang palad, ang mga puwersa mula sa Jiangsu Province na katabi ng Stonegate ay mas malakas kaysa sa inaasahan. Matapos ang pinakamalaking sindikato doon ay ang White Wolf Society ay inatake ng Red Thorn Society, sila ay lumaban sa hindi maisip na bangis upang mabawi ang nawalang lupa. Ang kanilang alitan ay tumagal ng mas magandang bahagi ng 1 linggo. Ang mga elite sa Red Thorn Society ay sinanay ng Sea Eagles. Bagamat wala sila kahit saan malapit sa aktwal na Sea Eagles, ang kanilang kakayahan ay maaaring kumalaban man lang sa mas mababang ranggo ng mga tropa sa mga espesyal na puwersa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi lamang ang mga tao mula sa White Wolf Society ay pantay na tumugma sa mga elite mula sa Red Thorn Society, nagawa nilang magdulot ng matinding casualty sa kanila. Si Rowena ay orihinal na may karapatan sa buong gawain. Noong una ay handang umupo si Roslyn sa isang ito pabor na payagan ang kanyang kahalili na magsanay. Gayunpaman, hindi napigilan ni Roslyn ang kanyang pagnanasa. Sa madaling salita, ang kanyang feistiness at competitiveness sa kanyang underworld descent ay nabuhay muli. Tuwang-tuwa, pumunta siya sa pansamantalang base na itinayo sa Jiangnan Province sa pagtatangkang pangunahan ang kanyang mga tauhan sa labanan. Sa isang matinding labanan, nakipag-away si Roslyn sa isang matipunong lalaki mula sa White Wolf Society. Nagulat siya na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay napakahusay. Bukod dito, siya ay kahit na isang practitioner ng paglilinang. Naisip ni Roslyn na sa patnubay ni Justin at sa pagsasanay ng Sea Eagles, siya ay walang kapantay sa underworld. Sa kanyang sorpresa, ang White Wolf Society ay nagtataglay ng manlalaban na higit na nakahihigit sa kanya. Dahil sa kapabayaan, nang biglang ibigay ng kanyang kalaban ang kanyang panloob na lakas, si Roslyn ang tumama sa ulo. Dahil dito, nawala lahat ng pakiramdam niya sa kanyang mga paa. Sa injury na ito sa paglalaro, ang kanyang bilis ay nasira dahilan upang siya ay matamaan mula sa likuran. Kung ang katawan ni Roslyn ay hindi pinalakas ng dugo ni Justin, mas masahol pa sana ang mga pinsalang natamo niya kaysa sa mga natamo niya. Kahit na hindi siya nawawala ng maraming dugo gaya ng naisip niya, aabutin siya ng hindi bababa sa 2 buwan bago siya muling makapaglakad. Si Justin ay hindi pamilyar sa Zen-Icon Underworld kaya wala siyang iniisip nang marinig niya ang White Wolf Society. Sa kasalukuyan pagkatapos marinig ang pagsasalaysay ni Roslyn, nagtanong siya, so ano ang sitwasyon sa Jiangnan Province ngayon? Nag-aatubili na sinabi ni Roslyn, hindi ko inasahan na ang isang dalubhasa ng panloob na enerhiya ay magiging isang recruit sa White Wolf Society. Ang kanilang mga mandirigma ay mas malakas kaysa sa inaasahan ko, kaya nawala kami sa mataas na lugar. Ang mga pulis at puwersa ng militar ay hindi na magtitiis sa mga labanan tulad ng dati. Kaya, sinabi ko kay Rongrong na bawiin ang aming mga tropa pabalik sa hangganan ng Stonegate. Nawalan ng napakaraming lalaki ngunit wala silang nakuhang kapalit. Rongrong or Rowena. Nakita ni Justin kung paano humihingal si Roslyn sa galit, hinaplos niya ang kanyang mapupungay na pisngi at marahang sinabi, "Babe, gaano mo kadesperadong palawakin ang iyong puwersa?" How? Napansin ni Roslyn ang komplikasyon sa kanyang mga salita. Inosenteng kumurap siya at nagtanong, "Hobby, okay ka lang?" Tumawa si Justin at magiliw na sumagot, "Sa totoo lang, nagalit ako nang makita kitang nasugatan sa pagpunta rito." Si Roslyn ay nagkasala na ibinaba ang kanyang ulo at sumagot, "I'm sorry. Magiging mas maingat ako sa susunod." Sorry. Galit ako sa sarili ko. Hinawakan ni Justin ang kanyang kamay at tinapik ang kanyang kamay. Nagagalit ako sa kabiguan kong protektahan ka. Hindi ito ang unang pagkakataon na nasugatan ka. Kahit na mapagaling kita agad, nag-aalala ako na baka isang araw ay hindi ako naruroon para pagalingin ka sa oras. Natarante si Roslyn nang maramdaman niya ang pagsisisi sa sarili ni Justin. Mabilis siyang umiling at sinabing, hindi na mauulit. Hindi ko na ilalagay ang sarili ko sa panganib. Sa halip, gagawa ako ng behind the scenes.
Pangako. Pero hindi kita kayang tretuhin ng ganito, sabi ni Justin at pilit na ngumiti. Sapat na ang hirap para sa akin na makasama ka. Kailangan kitang alagaan ng buong puso at ibigay ang tulong ko sa lahat ng aking makakaya. Gayunpaman, hindi ko kayang ilaan ang lahat ng oras ko sa iyo. Kaya kitang protektahan ngunit nasa tabi mo ako magpakailanman. Hindi kita kayang tretuhin na parang kanaryo at pigilan kang gawin ang gusto mo. Walang pinagkaiba sa pagkulong ko sa iyo sa Hola. Alam kong masigasig ka sa iyong karera sa underworld. At saka, pinalaki ka sa ganoong klase ng kapaligiran. Ang pagbabago ng paraan na iniisip mo ay hindi isang opsyon sa ngayon. Hindi ko kayang manatili ka sa walang laman na bahay na ito. Ang dahilan kung bakit ipinangako kong hahayaan kang magtrabaho sa Green Dragon Society ay dahil natatakot ako na hindi ka nasisiyahan sa pamumuhay na ito. Gayunpaman, ngayon na nasugatan ka. Biglang inabot ni Roslyn at tinakpan ng kanyang mga kamay ang bibig ni Justin. Bahagya siyang umiling. Huwag ka nang magsabi ng kung ano-ano. Dahil bihira kang malaya na makasama ako, tumambay tayo, di ba? Medyo nakaramdam ako ng kaunting panahon sa pananatili sa bahay buong araw. Walang magawa si Justin. Tumanggo siya at sumagot, sige, magpalat ka na. Hihintayin kita dito. Ngumisi si Roslyn at hinalikan si Justin sa kanyang pisngi. Pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo sa itaas. Tila ganap na siyang gumaling mula sa kanyang mga sugat. Ang mga kababaihan ay palaging tumatagal ng mahabang oras upang maghanda at kahit na para sa isang tulad ni Roslyn na hindi partikular sa hitsura, siya ay walang pagbubukod. Naghintay si Justin sa ibaba ng humigit kumulang 20 minuto bago siya nagpakita ng maayos at maayos. Nakasuot siya ng maluwag na kulay abong malasotla na pang-itaas, na ipinaray sa isang maasul na berdeng palda at itim na leather wide sandals. Nakakapanibago ang itsura niya habang nakatali ang buhok. Natuwa si Justin na makita siyang napakatalino, at pinahintulutan si Roslyn na hawakan siya habang papalabas sila ng bahay. Pagkasakay sa kotse, pinaandar ni Justin ang makina at hindi alam kung saan pupunta. Tinanong niya, babe, saan mo gustong pumunta? Isinuot ni Roslyn ang kanyang seatbelt at nag-isip sandali. Hobby, ano ang ginagawa ng mga kabataan ngayon kapag nakikipag-date sila? Nakangiting sumagot si Justin, ano ang ibig mong sabihin sa mga kabataan ngayon? Ganun na ba tayo katanda? Ang ginagawa natin ay ang ginagawa ng mga kabataan. Humalaklak si Roslyn at sinabing, nako, naalala ko lang na may mas bata sa akin dito. No wonder he is so sensitive about age. Galit na tinitigan ni Justin si Roslyn at sinabing, huwag mong pag-usapan ang edad. Kakapanganak ko lang makalipas ang 1 o 2 taon. Hindi naman ganoon kalaki ang agwat. Naina si Justin kay Roslyn dahil sa prangka niyang itinuro na mas bata siya sa kanya. Bukod dito, nahihiya siya na tinawag niya itong Sister Roslyn, bago siya nagsimulang makipag-date sa kanya. Sa kabilang banda, alam ni Roslyn na hindi talaga galit si Justin. Nakangiting sinabi niya, Little Hobby, ano ang sabi na lumabas tayo ngayon at gawin ang mga bagay na ginagawa ng mga kabataan? Ay mas mahigit Little Hobby. Ay mas mahigit na isip niya. Pumikit si Justin at tinitigan ang dibdib ni Roslyn gamit ang masasamang mata. Sabi niya, babe, kung patuloy mo akong tinatawag na ganyan, kailangan kong kumilos dito ngayon din. Walang malay na sumandal si Roslyn sa pintuan ng kotse matapos marinig ang sinabi nito. Itinikom niya ang kanyang bibig, sinubukang pigilan ang kanyang pagtawa. Talagang ayaw niyang gumawa ng nakakahiyang bagay kasama si Justin sa kotse. Tsaka nakaparada ang sasakyan sa tabi ng kalsada at hindi tinted kahit kaunti. Sakaling hindi siya makalaban, nakakahiya kung ang walang hiyang lalaking ito ay sumugod sa kanya. Higit pa rito, may mga lalaking mula sa Red Thorn Society na nakaistasyon sa paligid ng kanyang bahay. Bilang amo, hindi siya nakikitang binubuli ng sarili niyang lalaki. 577. Naramdaman ni Justin na nakaganti siya kay Roslyn nang makita ang kanyang pagiging mahiyain.
Ngunit pagkatapos ng isang round ng panliligaw, ang pag-aalala ni Justin tungkol sa mga pinsala ni Roslyn ay naglaho. Pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang tren ng pag-iisip sa mga posibleng aktibidad na maaari nilang gawin. Ngunit pagkatapos itong pag-isipang mabuti, napagtanto ni Justin na hindi siya nakaisip ng anumang ideya. Palagi niyang ginugugol ang kanyang mga araw sa pagtatamad, walang partikular na ginagawa. Ang kanyang nakaraan ay isang string lamang ng malagim at nakapanlulumong mga pangyayari. Paano siya magkakaroon ng alinman sa mga romantikong ideya ng mga kabataan? Tila napansin ni Roslyn ang pagpupumiglas ni Justin, tumawa siya, kung walang pumapasok sa isip, mag-hangout na lang tayo. Halos kahit ano ay magkakainteres sa isang taong nananatili buong araw sa bahay tulad ko. Biglang naalala ni Justin na bukod sa pagdalo sa ilang underworld na okasyon, bihirang umalis si Roslyn sa kanyang bahay. Siya ay maaring ituring na isang homebody. Kaya, bahagyang gamaan ang pakiramdam niya sa kanyang kalagayan at nagmaneho patungo sa sentro ng lungsod. Lumibot sila sa sentro ng lungsod ng walang patutunguhan, kung saan minsan lang bumaba si Roslyn sa sasakyan. Pumunta siya sa isang music video store na matatagpuan sa ground floor ng isang malaking gusali para bumili ng isang piraso ng CD album ng British singer na si Adele. Sa pagtugtog ng CD sa kotse, ang kakaiba, bahagyang mausok ngunit malakas na boses ng babaeng mga awit na ito ay nagsimulang punan ang kotse. Nagulat si Justin kay Roslyn sa pagbili ng isang music CD na pakikinggan sa kotse. Habang minamaneho niya ang kotse palabas ng lungsod, sinabi niya, "Hindi ko alam na gusto ng baby ko ang musika, at ang European American pop music ay ganoon." Bahagyang ngumiti si Roslyn at sumulyap kay Justin. "Halos araw-araw akong nasa bahay. Maliban sa paminsan-minsang pag-check-in sa mga operasyon ng mga kumpanyang pinag-i-invest ko, ginugugol ko ang natitirang oras ko sa pag-eehersisyo o panunood ng TV. Para sa mga oras na hindi sapat ang dalawang aktibidad na iyon, nakikinig ako sa musika." Tumango si Justin. Naalala niya noong nananatili pa rin si Roslyn sa likod ng pub, palaging may computer sa kanyang kwarto. Sa totoo lang, biglang nagsalita si Roslyn, "Bagaman mahigit isang taon na ang lumipas mula noong una nating pagkikita, hindi na tayo gaanong magkasama. Wala kang ideya kung ano ang gusto ko at ganoon din para sa akin." Ang kanyang mga sinabi ay parang casual, ngunit sa pandinig ni Justin, hindi siya comfortable tungkol dito. Alam niyang ito rin ang hinaing ni Roslyn na hindi na siya makakasama pa. Kahit na bihira siyang magreklamo tungkol dito, hindi ito nangangahulugan na siya ay ganap na ignorante dito. Dati, pinagsabihan siya ni Teresa sa hindi pagsusumikap na maunawaan si Marian. Ngayon ay tila hindi lang si Marian, kundi ang bawat babaeng nasa tabi niya. Kung saan, ito ay medyo kakaiba. Kapag umibig ang ibang tao, hindi garantisadong mananatili silang magmamahalan sa mga susunod na taon. Samantalang para sa kanya, kahit wala siyang ideya tungkol sa mga libangan at kagustuhan ng kanyang kalaguyo, halos magkalapit na sila sa dalawang tao. Kung ito ay marinig ng iba, marami ang maiinggit sa kanya. Ngunit alam na alam ni Justin ang kanyang sarili, na kung magpapatuloy ang mga bagay-bagay, sa malaot madali ay magkakaroon ng problema para sa kanya. Dahil determinado siyang huwag sumuko sa alinman sa kanyang mga kababaihan, ang pag-unawa sa bawat isa sa kanilang buhay at kung sino sila ay napakahalaga. Walang paraan na maaari niyang gugulin ang bawat segundong magkasama sila sa kama, ni hindi niya magawa ang isang gawa ng kabayanihan upang ilipat ang mga kababaihan sa bawat oras para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Malungkot na bumantong hininga si Justin sa kanyang puso panahon na para magpakita ng higit na pagmamalasakit sa buhay ng kanyang mga manliligaw. Kaya naman, habang tumutugtog pa rin ang musika, sinabi niya, "Hindi talaga ako nakikinig ng musika. Bagamat nakakanta ako ng ilang kanta, wala akong kagustuhan sa musika. Paano kung sasabihin mo sa akin kung bakit mo gusto ang mga awit na ito? Dahil madalas kang makinig ng musika, tiyak na mayroon kang iyong mga dahilan para dito, hindi ba?" Ngumisi si Roslyn at nag-isip sandali. "Actually, I blindly listen to music. If I like the melody of a song then I would listen to it on replay.
I don't really attention to the singer or their nationalities, not to mention any musical knowledge. This singer has a song that makes my heart ache, but it attracts me, so I've been listening to it lately. Aling kanta iyon? Tanong ni Justin. Hindi gaanong pinag-aralan si Roslyn, at hindi siya nakakaintindi ng Ingles. Kaya hindi niya talaga mapangalanan ang pamagat ng kantang impromptu. Kinailangan niyang i-shuffle ang lahat ng kanta para mahanap ang tinutukoy niya. Nang marinig niya ang panimulang melody ng isa sa mga kanta, masayang sinabi ni Roslyn, ito na. Paulit-ulit ko na itong pinakinggan nitong mga nakaraang araw pero gusto ko pa rin. Pero hindi ko maintindihan ang English, at hindi ko ugali ang maghanap ng lyrics, kaya ang melody lang ang naririnig ko. Sinulyapan ni Justin ang pamagat ng kanta sa display screen, Someone Like You. Nagsimula na ang malamyos na pagkanta. Ang boses ni Adele ay parang tibok ng kaluluwa ng isang tao, na kumukuha ng maliit na pulgada ng lambot sa puso ng mga tao. Unti-unti, nabighani si Justin sa malungkot na himig. Nang marinig niya ang isang segment ng lyrics na inuulit ng ilang beses sa kanta, walang kaalam-alam na nagtanong si Roslyn, Hobby, what's the meaning of this English sentence? Every time I listen to this, I feel my heart a little aching. Minsan nagtatagal sa pag-ibig, pero minsan mas masakit. Siyempre naiintindihan ni Justin ang kahulugan ng lyrics. At dahil doon, naapektuhan siya ng kanta sa mga paraan na hindi maintindihan ni Roslyn. Bago ito, sobrang bigat na ng pakiramdam niya sa kanyang mga karelasyon. Ilang beses siyang inulit ni Roslyn sa kanyang puso. Isang malungkot na tingin ang lumitaw sa kanyang puno ng tubig na mga mata. Sa wakas ay kinagat niya ang kanyang mga labi at ngumiti. Bagamat hindi ako nakakaintindi ng Ingles, napakaganda pa rin ang pangungusap na ito pagkatapos ng pagsasalin. Ngunit naniniwala ako na sinusubukan ni Adele na sabihin sa amin na kahit na ang pag-ibig ay hindi nagtatagal, at kahit na nasaktan siya ng pag-ibig, ayaw pa rin niyang bitawan ito, tama? Nilinggan ni Justin ang kanyang ulo at tumingin kay Roslyn, na ibinaba ang kanyang ulo at nakasuot ng maskara ng kalungkutan sa kanyang mukha. Kumunat ang noo niya, at inabot niya ang kamay niya para masuyong haplasan ang buhok nito, stop letting your thoughts run wild. This song was probably made for all the heartless men out there. Your man is not like that. We can definitely take our love last. Isang mahinang tawa ang pinakawala ni Roslyn at inikat ang kanyang mga mata kay Justin. Hindi ka talaga walang pusong tao, pero playboy ka. Awkward na nagkibit-balikat si Justin. Tinapakan niya ang accelerator, at dinala ang kotse sa isang highway, nagmamaneho patungo sa suburban commercial area ng Stonegate. Nakikinig lang silang dalawa sa mga kanta habang nagkukwentuhan. Noong panahong magkasama sila noon, ito ay nasa kama o nag-uusap tungkol sa ilang bagay na nauugnay sa underworld. Bihira silang magkausap ng romantiko sa isa't isa. Isang beses lang nila ito nagawa ng isama ni Justin si Roslyn sa isang date. Ngayong marami na silang oras para makipag-chit-chat sa isa't isa, mag-usap at magtawanan, napagtanto nilang dalawa na may mga side sa kanila ang kanilang mga partner na hindi pa nila nakikita noon. Nang pag-usapan nila kung paano tinulungan ni Roslyn ang mga babae sa kanyang sekundaryang paaralan na bugbugin ang mga lalaki at binatikos ng mga guro na naging dahilan ng kanyang pagtigil sa pag-aaral, halo-halong damdamin ang naramdaman ni Justin. Hindi niya akalain na ang babaeng ito na napakaganda at matikas ay may kabayanihan sa kanya. Walang maibabahagi si Justin tungkol sa mga araw ng kanyang pag-aaral. Hindi pa siya nakapag-aral sa kindergarten, lalo na sa sekundaryang paaralan. Kaya ang tanging masasabi niya ay ang kanyang mga karanasan sa pagpatay ng mga tao sa South America, Amazon at pananambang sa iba sa Siberia. Ang mga kwentong ito ay nakakapukaw ng kaluluwa kay Roslyn, at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng maliwanag. Lumipas ang oras na parang umaagos na ilog. Hindi nila namamalayan, mahigit 2 oras na pala silang nagmamaneho. Napagtanto ni Justin na kapag ang tagapagpahiwatig ng antas langis ay dumating. Huminto siya sa isang petrol kiosk para mag-refill. Sa oras na natapos na niya ang pagbomba ng gasolina at nagsimulang magmaneho muli, pareho silang natahimik.
Kahit papaano, pagkatapos mag-usap sa isa't isa tungkol sa napakaraming bagay na hindi pa nila nasabi noon, pareho silang naiwan sa malalim na pag-iisip. Ngunit ang mga bagay ay awkward pa rin para sa kanila. Pareho silang hindi alam kung paano itutuloy mula doon. Biglang sinulyapan ni Roslyn si Justin, namumula ang mukha. Mahina niyang sinabi, bakit parang estranghero ka sa akin? Estranghero. Sa wakas ay naunawaan na ni Justin ang kakaibang pakiramdam na nararanasan niya. Sa totoo lang, pakiramdam niya ay iba ang Roslyn na nakaupo sa tabi niya sa inaakala niyang kilala niya. Masyadong marami ang tungkol sa kanya na hindi niya alam. Gosh, ano ang dapat kong gawin? Sinabi ni Justin na may seryosong mukha, hindi ako makapaniwala na nakatulog ako sa isang estranghero. Nawala ang kadalisayan ng aking katawan na kasing puti ng nyebe. Inis na iniabot ni Roslyn ang kanyang kamay at kinurot ang braso ni Justin, tulad ng kung paano kukurutin ng mga ordinaryong girlfriend ang sarili nilang kasintahan. Ito ay higit na babaeng instinct kaysa sa anupaman. Darned hobby. Do you even know the meaning of shame? Here I am talking to you seriously and you treat it as a joke. Tawa ng tawa si Justin. Sa totoo lang, ang pakikipag-chat paminsan-minsan ay magiging kapaki-pakinabang para sa amin. Anong ibig mong sabihin? Hindi maintindihan ni Roslyn. Isipin mo babe, nagiging strangers na tayong dalawa sa isa't isa. Tapos sa susunod pag nakahiga na tayo, passionate love between two strangers. Mamumulot ako ng wildflower habang nagnanakaw ka ng lalaki, paano? Hindi naghihintay na matapos ni Justin ang kanyang mga salita, sinimulan na ni Roslyn na hampasin si Justin ng malupit na puwersa dahil sa kahihiyan. Justin, mamatay ka na. Ikaw ang nagnanakaw ng tao ng iba, ikaw ang nagnanakaw ng tao ng iba. Nang makita niya kung paanong nakalimutan ni Roslyn ang kanyang kilos at baliw na hinahampas siya, napatawa si Justin sa sobrang ganda niya. Naramdaman niya ang mainit na malabong pakiramdam sa kanyang puso. Noong nakaraan, bilang pinuno ng Red Thorn Society, kailangang taasan ni Roslyn ang kanyang awtoridad at maglagay ng mas mataas na kilos. Nangangahulugan ito na hindi siya maaaring kumilos ng wala sa gulang kahit kaunti. Talaga, kailangan niyang magsuot ng huwad na anyo. Samantalang sa ngayon, mula nang ibinaba niya ang kanyang mabigat na pasanin, at binuksan ang kanyang puso sa pamamagitan ng kanilang mga pag-uusap, ang rosas na tumatawa ng mapaglaro at galit na galit sa kanya ay walang pinagkaiba sa ibang binibini na kasing edad niya. Nanligaw siya at nakipagtalo gaya ng ginagawa ng ibang babae. Ilang sandali silang nagpakatanga, at halos imaneho ni Justin ang sasakyan sa isang crash barrier. Sa oras na sila ay nagmaneho sa isang lugar ng komersyal na kalye, si Roslyn ay humihingal na ang kanyang mga pisngi ay namumula sa lahat ng pagtawa at kalokohan. Comendat si Justin sa kanyang babae, mahal kong presidente, pagkatapos ng mahabang kalokohan, nauuhaw ka na ba? Napagtanto rin ni Roslyn na medyo nawalan siya ng kontrol. Pero dahil ang katabi niya ay lalaki niya, hindi isa sa mga subordinate niya, bale. Nag-enjoy muli si Roslyn sa sariling balat. Ngayong marami na siyang kausap, nauuhaw nga siya, kaya tumango siya. Ano ang gusto mong inumin? Nakita ni Justin na dumidilim na ang langit. Nagplano siyang kumuha ng maiinom saka humanap ng lugar para sa hapunan kasama si Roslyn. Kaliwat kanan ang tingin ni Roslyn sa dalawang hanay ng mga tindahan sa tabi ng kalsada. Biglang nagningning ang mga mata niya. Itinuro niya ang isang kainan na pinalamutian ng maganda sa harap nila, isa na makikilala ng sinuman sa isang sulyap. Punta tayo dyan. Ibinaling ni Justin ang kanyang ulo sa direksyong iyon. Ang malaking logo na nagpapahina sa mga tao, na maaaring makilala ng lahat ng tao sa mundo, ay pagmamay-ari ng Starbucks. Babe, bakit mo naisip ang uminom ng kape? Naramdaman ni Justin na ang isang babaeng tulad ni Roslyn ay hindi pipili ng fast food style na kainan. Sa katunayan, ito rin ay dahil si Justin ay gumugol ng maraming oras sa ibang bansa, hindi niya alam na sa Zeneca, ang Starbucks ay itinuturing na gitnang uri. Ang mga fast food na inumin sa ibang bansa ay hindi maihahambing dito. Nagpout si Roslyn. Madalas kong nakikita itong ina-advertise sa TV.
Noon pa man ay gusto kong subukan ito ngunit wala akong ideya kung paano ito gagawin kaya hinayaan ko ang mga bagay-bagay. Palagi akong interesadong malaman kung ano ito. Nawala nang masabi si Justin. At hindi dahil sa nagulat siya na hindi pa nasusubukan ni Roslyn ang Starbucks, isang inumin na makikita kahit saan sa mundo, kundi dahil siya mismo ay hindi pa nasusubukan noon. Kung ganoon nga, sabay tayong pumasok at maranasan ito. Napakamot ng ulo si Justin at nagsimulang iparada ang kotse sa gilid. Naunawaan ni Roslyn ang kahulugan sa pagitan ng kanyang mga salita at nagtanong, naguguluhan, hobby, hindi mo pa ba nasubukan ito dati? Hindi ka ba nananatili sa mga bansa kung saan ito ay isang sikat na inumin? 578. Inikat ni Justin ang kanyang mga labi. Hindi niya maaaring sabihin sa kanya na ang mga bagay na tulad nito ay masyadong mababa para sa kanyang mga pamantayan sa nakaraan, kaya bigla niyang sinagot, hindi ako isang nakagawiyang umiinom ng kape. Itinigil niya ang sasakyan para makababa na sila pero nanatiling agos ang usapan. Nagkusa si Roslyn na hawakan ang braso ni Justin. Ang kanyang maningning na mga mata ay kumikinang sa pananabik na parang isang batang babae sa isang tindahan ng manika ng Barbie. Sabay silang naglakad papunta sa medyo maliit na Starbucks. Dahil bumaba silang dalawa sa isang Snow White na BMW, natural na nakuha nila ang atensyon ng marami sa mga dumadaan. Marami ang hindi napigilan ang kanilang sarili at napalingon sa kanilang mga balikat nang mapansin nila ang napakarilag at masayang mukha ni Roslyn. Si Justin ay hindi santo. Nakaramdam siya ng labis na pagkamuhi sa kanyang puso. Sa tuwing lumalabas siya sa mga lansangan kasama ang kanyang babae, marami itong naiinggit. Umaasa siya na balang araw, makakalakad siya sa kalye kasama ang iilan niyang mga babae na marahang nakasandal sa kanya. Sino ang nakakaalam, maaaring masunog ang iba pang mga lalaki na may layuning pumatay. Sa kasamaang palad, ang ganitong senaryo ay isang panaginip lamang sa ngayon. Ang Starbucks na ito ay mas maliit kaysa sa napuntahan niya kasama si Marian, ngunit mayroon itong estilo at layout na European study room. Ang makapal na aroma ng kape ay umalangaw-ngaw sa hangin, at ang mga klasikong mukhang leather na upuan at maliliit na mesang yari sa kahoy ay maayos na nakaayos. Nakaupo doon ang ilang tao, lalaki at babae, na mukhang mga trabahador na naka-white collar. Ang ilan ay nagsusurf sa internet sa kanilang mga laptop habang ang ilan ay nagbabasa ng mga magazine. Nang makita nila sina Justin at Roslyn na pumasok sa kafe, ang kanilang mga ekspresyon ay napalitan ng pagkalito. Hindi dahil may mga bulaklak na tumutubo sa mukha ang dalawa. Kaya lang, bagamat naging gold-collar worker si Justin sa kumpanya, wala siyang pinagkaiba sa kanyang hitsura noong nagtitinda siya ng mga tuhog ng tupa. Ang kanyang tamad na hitsura ay halos hindi naiiba sa mga walang trabaho na palaboy sa lansangan. Para naman kay Roslyn, bagamat siya ay isang babae na lumaki sa underworld na kapaligiran, dinala niya ang sarili sa isang hangin ng gilas na natagpuan lamang sa mga kabataang babae sa mga marangal na angkan. Kahit gaano pa ito tingnan ng sinuman, tila siya ay mula sa isang mas mataas na ranggo kaysa kay Justin. Bukod dito, si Justin ay may napaka-normal, katamtamang mukha. Kung ikukumpara sa kagandahan ni Roslyn, isa siyang poloka na nasa sa karne ng sisni. Agad-agad, karamihan sa mga tao ay naglabas ng buntong hininga sa kanilang mga puso, hindi nakakagulat na ang mga tao ay nagsasabi na ang mga magagandang lalaki ay huling natapos. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming buhay ng malas ang pinagdaanan ng taong ito upang gumawa ng napakagandang bulaklak kaya kusang loob na manatili sa kanya sa buhay na ito. Hindi mapakali si Justin sa kanilang mga titig. Diretso niyang dinala si Roslyn sa counter at ngumiti. Mag-order ka na lang ng kahit anong gusto mong inumin. Tiningnan ni Roslyn ang sari-saring inumin na nakalagay sa ilang board. Bahagya siyang napatulala sa malawak na menu. Ang tanging nainom niya noong kabataan niya ay pearl milk tea. Kaunti lang ang alam niya tungkol sa mga kape at malamig na inuming ito. Walang paraan na mag-utos siya ng isa sa bawat isa upang subukan. Lumingon si Roslyn para tingnan kung ano ang iniinom ng ibang mga customer sa kafe. Wala siyang balak magtanong, the moment she saw something that she liked she would ask for the same drink.
Pagkatapos ng 2 round ng pag-scan, nagliwanag ang mga mata ni Roslyn. Pinaikot niya si Justin at itinuro ang isang malaking tasa ng inumin na iniinom ng isang babaeng naka-white suit na nakaupo sa hindi kalayuan. At sinabi niya, "Hubby, gusto ko yan." Maingat na tiningnan ni Justin at nakitang umiinom ang babaeng trabahador na may kulay rosas na ice na inumin. Kaakit-akit ang itsura nito. Hindi nakapagtataka na nagustuhan agad ito ni Roslyn. Hindi rin alam ni Justin kung ano ang tawag sa inumin na iyon, kaya tinanong niya ang babaeng cashier sa counter, "Miss, pwede ko bang malaman kung ano ang iniinom ng babaeng iyon?" Napanatili ng cashier ang kanyang ngiti, ngunit hindi man lang niya sinubukang itago ang tingin sa kanyang mga mata kay Justin. Pagkatapos ng lahat, siya ay bata pa, at hindi sanay sa sining ng pagpapasaya sa mga tao ng may kagandahang asal. "Sir, umiinom po ang babaeng iyon ng strawberry. Isa itong espesyal na custom-made na malamig na inumin na wala sa menu," paliwanag ng cashier. Tumango si Justin bilang realisasyon. Ang ilang mga kape o malamig na inumin ay ginusto ng ilang mga customer, ngunit hindi sila ibinebenta sa buong taon sa kafe. Kaya hindi sila nakalista sa menu. Hindi ibig sabihin na hindi nila gagawin para sa iyo kung in-order mo ang item na iyon. Pagkatapos ng lahat, ang mga negosyo ay kailangang maging flexible upang manatiling may kaugnayan. Marahil ay sinasadya ng cashier na binanggit ang pangalan sa Ingles, hindi maintindihan ni Roslyn kung ano ang inuming ito. Kaya't hinailan niya ang braso ni Justin, at lantarang nagtanong, "Hubby, itong strawberry, ano ito?" Ngumiti si Justin, "Ito ay strawberry. Marahil ay strawberry-flavored cold drink. Gusto mo ba ito? So strawberry is called strawberry. I'll have one of that then. Pero hindi ko kailangan ng ganoong kalaking cup." Walang karanasan si Roslyn, kaya hindi niya naramdaman ang pangangailangan para sa isang napakalaking tasa. Katatapos lang niya sa kanyang pangungusap nang may mapanuksong tawa mula sa likuran nila na tila hindi sinasadya. Isang kalabasang bansa na nagpapanggap na mataas ang uri. Nakakatawa. Hindi hininaan ni na Justin at Roslyn ang kanilang boses habang nagsasalita. Higit pa rito, tahimik at maliit ang kafe, at maraming tao ang nakikinig sa kanilang pag-uusap. Kaya naman, narinig sila ng napakaraming tao. May isang babae sa malapit na nakasuot ng isang pares ng makitid at black-framed na salamin. Siya ay medyo kaakit-akit sa ibabaw. Nakasuot ng isang set ng light silver gray suit, nagbigay siya ng lubos na kaalaman. Bago ito ay pinagtutuunan niya ng pansin ang pananalita at pag-uugali ni Roslyn dahil sa mentalidad ng paghahambing. Natural lang sa kanya na ikumpara ang sarili sa isang taong mas maganda kaysa sa kanya. Ngayong natuklasan niya kung gaano kaklulas si Roslyn tungkol sa Starbucks, at ni hindi niya alam ang pinakasimpleng salita sa English strawberry, agad na nagningning ang kanyang mga mata sa paghamak. Muli niyang naramdaman ang pagtaas ng kumpiyansa niya sa sarili. Dahil nagkaroon ng mapagmataas na ugali mula sa buhay sa isang malaking lungsod, binigkas ng babaeng manggagawang iyon ang mapanuksong pangungusap na iyon. At sa sandaling ibinulong niya ito, sumunod ang ilan pang may mataas na pinag-aralan na uring manggagawa na may parehong iniisip at nagpakawala ng tila malalim na tawa. Marami ang nanunuya kay Justin at Roslyn. Hindi inaasahan ni Roslyn na ang ilang mga salita ay magdudulot ng labis na paghamak sa kanya. Bihira siyang magpakita sa mga normal na pampublikong okasyon, kaya kakaunti ang mga pagkakataon niyang makipag-ugnayan sa mga normal na manggagawang ito sa lungsod. Ngayong kinukutya siya, hindi siya nakaramdam ng galit dahil minamaliit siya. Sa halip, siya ay kakilakilabot sa pagpapahiya kay Justin sa isang pampublikong lugar. Bagamat sa isang pagpitik lamang ng kanyang mga daliri, ang kanyang mga tauhan mula sa Red Thorn Society ay madaling mapahirapan ang mga walang kwentang manggagawang ito na may puting kwelyo. Ang mga taong ito ay mga ordinaryong sibilyan lamang. Kung gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan sa ilalim ng mundo para harapin ang mga ito, mas lalo lang siyang magiging kaawa-awa. Noong una ay ayaw ni Justin na mag-abala tungkol sa mga taong ito. Ang mga taong ito ay walang mas mabuting gawin kundi ang humanap ng pakiramdam ng higit na kahusayan mula sa mahina.
Ang pagpapalawak ng anumang oras o pagsisikap sa kanila ay masasayang. Gayunpaman, nang mapansin ni Justin ang bahagyang malabo, sama ng loob at masamang tingin sa mga mata ni Roslyn, nagpasya siyang huwag na lang ipahinga ang bagay na iyon. Pinulupot ni Justin ang kanyang braso sa baywang ni Roslyn at dirdiretsong naglakad papunta sa mukha ng babaeng iyon na may puting kwelyo na nagsasalita. Sa walang ekspresyon na mukha, sinabi niya, paumanhin sa aking babae, pinasaya mo siya. Ang babaeng naka-white collar na iyon ay nagtatype ng ilang dokumento sa kanyang Apple laptop. Nang marinig ang mga salita ni Justin, hindi man lang niya itinaas ang kanyang ulo, at nagpatuloy lang sa pagtype habang binibigkas ang isang banyagang pangungusap, Sois pala Perroche. Sa panahon ngayon, napakaraming tao ang bumalik mula sa pag-aaral o trabaho sa ibang bansa. Napakaraming mga customer sa cafe ang bumalik mula sa ibang bansa. Mabilis nilang nasabi na ang babaeng ito ay nagsasalita ng French. Malinaw, ito ay isa pang pagtatangka ng babae na gawing kalokohan sina Justin at Roslyn. Simple lang ang intensyon ng babae. Gusto mong mga tuwiran. Oo nga, pero naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Sa kasamaang palad, sumagot si Justin nang hindi man lang huminto sa pag-iisip, Prince Paivu since a fair des grimaces. Ang kanyang katutubong Parisian accent kapag nagsasalita ng French ay sa wakas ay napaangat ito ng babaeng nakayuko habang nanlalaki ang mga mata sa gulat. Tinitigan niya si Justin na hindi makapaniwala. At lahat ng mga nakapaligid na nanunood ay natigilan din. Nag-alinlangan pa sila kung nagkamali sila ng narinig. Itong batang ito na mukhang nahirapan kahit na makapagtapos ng junior high school, paano siya makakapagsalita ng ganoong authentic French? Si Roslyn naman ay napuno ng saya. Bagamat hindi niya maintindihan ang pag-uusap, masasabi niya na nakikipaggantihan si Justin sa ginang para sa kanya. Hindi siya mahinang babae. Dahil doon, bihira lang siyang maprotektahan ng isang lalaki. Nabigla. Sa tingin mo ikaw lang ang marunong magsalita ng French sa buong mundo. Nakakahiya bang hindi marunong magsalita ng Ingles? Alam mo ba na ang iyong mga magulang, ang iyong mga lolo't lola, lahat sila ay hindi rin nagsasalita ng Ingles. Maraming mga tao na hindi nagsasalita ng Ingles. Kung ang komunidad na nagsasalita ng Ingles ay isang grupo lamang ng mga mapagmataas at mapagmataas na bagay sa mundong ito, iyon ang tunay na kaawa-awa, sabi ni Chen. Namula ang mukha ng babaeng naka-white collar. At ang mga nasa malapit ay hindi makapagsalita. Lahat sila ay makatuwirang tao. Ang katotohanan gaano man kapurol at gaano kasakit ay totoo pa rin. Gayunpaman, ang mga tao ay may posibilidad na pumikit dito dahil sa kanilang pagmamataas. Maaaring hindi marunong mag-Ingles ang babae ko, pero hindi iyon ang dapat niyang ikahiya. Iyon ay ipinahayag niya ng hayagan. Bihira kaming umiinom ng kape, at bihira kaming tumangkilik sa mga lugar na ganito. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay hindi na kami makagasta sa mga lugar na tulad nito. Hindi rin ito nangangahulugan na sa anumang paraan ay mas mababa kami sa iyo, patuloy na humihingi ako ng tawad, kung hindi ka pa rin humihingi ng tawad, humihingi ako ng tawad kay Justin. Ikaw na may mga kaso ng personal na pag-atake maaari mong subukan iyon. Si Justin ay hindi lamang sinusubukang takutin siya, at hindi rin siya baliw. Kapag nakikitungo sa mga normal na mamamayan, ang pinakamahusay na paraan ay ang pagsunod sa mga patakaran ng normal na lipunan, at iyon ang batas. Hindi niya kayang putulin ang ulo ng babaeng iyon dahil lang sa inis nito kay Roslyn. Ang bawat mundo ay may sarili nitong mga panuntunan, tulad ng mga Diyos na hindi maaaring tanggalin ang kanilang mga selyo sa mga mortal na tao, at si Hongmeng ay hindi nakikialam sa mga makamundong gawain. Ngayong nakamit na ni Justin ang isang pambihirang tagumpay sa kanyang cultivation at sa kanyang mental na estado ng pag-iisip, mayroon siyang mas malalim na pag-unawa sa mga hindi sinasabing panuntunang ito. Sorry. Patawarin mo ako. Tuluyang ibinaba ng babaeng naka-white collar ang ulo. Bagamat nag-aatubili siya, alam niyang walang paraan kung hindi siya hihingi ng tawad, not to mention it would make her seem like a sore loser. Sa wakas ay nasiyahan si Justin.
Nakapulupot ang mga braso sa baywang ni Roslyn, bumalik sila sa counter at umorder ng 2 medium-size na strawberry lemon juice sa cashier na nagpapagaling pa sa mga pangyayari. Sa oras na inihain ang kanilang mga kulay pink na inumin, nawala ang lahat ng malungkot na kalooban ni Roslyn bago ito. Maingat siyang humigop, at pagkatapos ay kumunat ang kanyang mga kilay, na tila kakaiba ang lasa. Bakit, masama ba ang lasa? Tanong ni Justin. Umiling si Roslyn. Medyo maasim, pero medyo matamis na may strawberry flavoring. Napakakinis din. Siguro kakaiba ang pakiramdam dahil sa dami ng flavor sa inumin. Si Justin ay hindi nagmamadaling inumin ito. Hinawakan niya ang kamay niya at lumabas ng kafe. Binalak niyang inumin ito habang naghahanap ng angkop na restaurant para sa hapunan pagkasakay nila sa sasakyan. Hobby, ano ang sinabi mo sa babaeng iyon kanina? Kinagat ni Roslyn ang kanyang dayami, at nagtanong gamit ang mahinang boses, na nagpapakita ng isang kaibig-ibig, pambabae na hitsura. Ito ay isang nakaka-relax na bahagi sa kanya na maaari lamang niyang ipakita kapag naibsan niya ang kanyang pasanin at kasama si Justin. Casual na sinabi ni Justin, sinabi sa akin ng babaeng iyon na sumigaw at huwag sayangin ang kanyang oras. Kaya sinabi sa kanya na huwag masyadong mataas ang tingin sa kanyang sarili. Iyon lang. Akala ko ngayon ka lang gagamit ng puwersa sa kanya at medyo nag-aalala ako. Kung tutuusin, hindi naman karapat-dapat na guluhin ang sarili natin sa mga simpleng bagay na tulad niyan. At totoo naman na hindi ako mataas ang pinag-aralan. Okay lang kung kakaunti ang komento ng mga tao tungkol dyan, mahinang sabi ni Roslyn. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Wala ka man lang utang sa kanya, bakit mo hahayaan ang iba na magkomento sa iyo ng ganyan? Kahit na okay ka, hindi ako, sabi ni Justin, nakasimangot. Rose pursed her lips and asked, Hobby, be honest with me. Hindi ka ba comfortable dahil pinahiya kita? Huminto si Justin sa paglalakad at seryosong sumagot, ang tanging nararamdaman ko para sa iyo ay kung gaano ako nagpapasalamat sa iyo. Dahil nananatili ka pa rin sa tabi ko pagkatapos ng lahat ng oras na ito. Para sa akin, kahit na hindi mo mabilang ng maayos gamit ang iyong mga daliri, makikita pa rin kitang kaibig-ibig. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Magagalit talaga ako kapag patuloy mong sinasabi ang mga bagay na iyon. Tumango si Roslyn na may pag-aalala sa mukha, at tumawa, bagaman hindi ako mataas ang pinag-aralan, alam ko na kamangmangan ay isang birtod ng babae. Oo, mukhang totoo iyon. Tanging mga paipong babae na tulad ko ang makakahanap ng mabubuting lalaki na katulad mo. Inabot ni Justin ang kanyang kamay at kinurot ang kanyang ilong, kaya nangiti siya sa kahihiyan. Sa tingin ko, dummy, na lang ang tawag ko sayo. Anong klaseng logic yan? Napabuntong hininga si Justin. Tatanungin na sana niya si Roslyn kung ano ang gusto niyang hapunan nang mapansin niyang biglang natigilan si Roslyn, ang mga mata ay nakatuon sa dalawang silhouette na lumitaw sa kanilang kanan. 579. Matandang mag-asawa iyon. Bahagyang nakayuko ang likod nilang dalawa. Pareho silang naka-gray na buhok at gula-gulanit na damit. Ang matandang babae ay nakakapit sa isang tungkod na gawa sa kawayan, samantalang ang matanda ay may dalang malaking bag sa kanyang likod. Sa isang sulyap, masasabi na ang tila pagod na sa paglalakbay at pagod na matandang mag-asawa ay mga pulubi sa Stonegate. Ang ganitong uri ng mga mababang kita ay hindi karaniwan sa isang malaking lungsod na tulad nito. Karamihan sa mga tao ay naging manhid sa kanilang paningin, marami ang hindi na lang papansinin o naaawa sa kanila mula sa malayo. Sa ngayon, nakatayo ang matandang babae sa entrance ng Starbucks. Nakatitig siya sa isang advertisement signboard na nakalagay sa tabi ng bintana. Isang makulay na piraso ng advertisement poster ang idinikit sa ibabaw ng signboard. Itinampok sa advertisement ang isang tasa ng mabangong puting mocha at isang tasa ng green tea frappuccino na may mapang-akit na puting cream sa itaas. Ang mga mata ng matandang babae ay nagkanulo sa isang gutom na pagnanais para sa inumin. Ang pares ng madilim na mga mata sa tuyo at kulubot na mukha na iyon ay nawala sa pagkataranta. Alam ng matandang katabi niya ang gusto niya.
Huminga siya ng malalim at inabot niya ang kamay ng kapareha, pagkatapos ay sinabing may pagbibitiw, kapag nakakuha na tayo ng sapat na pera, sisiguraduhin kong bibili ako ng isa para matikman ka. Nang marinig ito, nagmamadaling umiling ang matandang babae at sinabing, naghahanap lang ako. Ayaw ko talagang inumin ito. Hindi sulit. Alam kong may matamis ka. Ngumisi ang matanda. Nagkunwaring galit ang matandang babae at pinagsabihan siya, huwag mong sayangin ang pera mo. Tara na. Walang ibang masabi ang matanda. Bagamat nakonsensya siya sa kanyang kapareha, talagang walang pera ang mag-asawa. Bihira na silang makakain ng 3 pare-parehong pagkain sa lungsod. Paano sila magkakaroon ng sapat para sa isang inumin na nagkakahalaga ng higit sa halaga ng kanilang mga pagkain? Bukod dito, magdudulot din ng problema ang pagpunta sa tindahan. Sa sandaling iyon, si Roslyn, na kanina pa nakatingin sa gilid, ay lumitaw sa landas ng matandang mag-asawa. Ngumiti siya at sinabing, Lola, para sa iyo ito. Habang nagsasalita ay iniharap ni Roslyn ang strawberry lemon juice na isang higop lang niya sa harap ng mata ng matandang babae. Gusto niyang ibigay ito sa kanya. Natigilan ang matandang babae. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang sumulpot ang isang magandang binibini at biglang gusto siyang painumin. Tapos, natauhan siya. Mabilis siyang nakipagkamay at sinabing, Young lady, hindi na kailangan. Masyadong mahal ito, hindi ko matatanggap. Para sa matandang mag-asawa, ang inumin na wala pang $10 halaga ng isang tasa ay isang luho na hindi nila kayang bilhin. Naantig din ang matandang katabi niya. Young lady, pinahahalagahan namin ang iyong kabaitan, ngunit talagang hindi namin ito matatanggap. Kunin mo na lang ito bilang aking anak na kabanalan sa iyo, aking mga nakatatanda. Mangyaring payagan ng isang bastos na babae na tulad ko na gumawa ng ilang kabutihan sa kanyang buhay. Gawin mo ako ng isang pabor at huwag tanggihan ito. Hindi pinansin ni Roslyn ang pagtanggi ng matandang babae, at pilit na isinubo ang inumin sa mga bisig ng matandang babae. Tip ni Master, sa pagiging anak ng anak, ay isang birtud ng paggalang sa mga magulang, nakatatanda, at mga ninuno. Labis na naantig ang matandang mag-asawa, lalo na ang matandang babae. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata, at ang kanyang kulubot na mukha ay puno ng saya. Ang kanyang malakas na reaksyon ay hindi para sa inumin na kanyang hinahanap-hanap, ngunit sa halip, ito ay para sa kanyang kaluluwa na labis na naantig. Pareho silang nasa 60 taong gulang. Sila ay mga palaboy na palaipat-lipat ng lugar na namamalimos ng sapat na pera para makakain. Sila ay hinamak ng marami, at dumanas ng maraming paghihirap. Kung hindi dahil sa desperasyon, hinding-hindi nila pipiliin na gugulin ang kanilang buhay sa ganitong kahabag-habag na kalagayan. Parang kailan lang nakalimutan na ng buong mundo ang mga matatandang tulad nila, biglang may dumating na ginang at binigyan sila ng matamis na inumin na may ngiti sa labi. Ang uri ng pagsasaalang-alang na ipinakita para sa kanila ay labis para sa matandang babae. Ginoo, salamat. Ngunit huwag kang magsalita ng ganyan. Bakit ang isang mabait na babae na tulad mo ay kailangang mag-ipon ng anumang mabubuting gawa? Iyan ay isang bagay na ginagawa lamang ng mga masasamang tao, taos-pusong sabi ng matanda habang nakahawak sa kanyang kinakasama. Napangiti ng mahina si Roslyn, puno ng pait ang kanyang puso. Kung pipiliin niyang huwag sabihin ito, sino ang makakaakala na siya ay isang pinuno sa underworld? Sino ang makakapagsabi na siya ay isang babae na may dugo ang mga kamay? Ang kanyang mga aksyon ay mahahatulan sana siya ng maraming sentensya ng kamatayan sa taong ito lamang. Nang malapit nang magpaalam si Roslyn sa matandang mag-asawa, si Justin na nakatingin sa gilid ay lumapit at sinabing, hindi mo sila mapapainom nito. Nataranta ang matandang mag-asawa at si Roslyn. Hindi maintindihan ni Roslyn kung bakit tutol si Justin dito. Si Justin ay kumandat kay Roslyn at humakbang pasulong, iniabot ang inumin sa kanyang sariling mga kamay sa matanda, hindi ko pa nahawakan ang aking tasa. Kunin mo ang akin. Lasing na ang nasa kamay ng matandang babae. Pakibalik ito sa aking babae. Gusto niya ito.
Sa sandaling matapos niya ang kanyang pangungusap, hindi man lang hinintay na mag-react ang matandang mag-asawa, na ipasok na ni Justin ang kanyang tasa sa mga bisig ng matanda, at binawi ang isa na nasa mga kamay ng matandang babae. Sa wakas ay naunawaan na ni Roslyn ang kanyang ginagawa at napangiti. Ang kanyang mga mata ay kumikinang habang nakatitig kay Justin na puno sila ng makapal na madamdaming pag-ibig. Hindi nakaimik ang matandang mag-asawa sa kanyang ginawa. Salamat, paulit-ulit nilang pinasalamatan sina Justin at Roslyn. Sila ay nanginginig na hindi matukoy kung sila ay masaya o malungkot. Ipinasa ni Justin ang inumin kay Roslyn at sinabing, "Tara na at humanap tayo ng makakainan para sa hapunan." May malapad na ngiti, tumango si Roslyn. Sinundan niya si Justin pabalik sa kotse, samantalang ang matandang mag-asawa ay nakatayo sa likuran nila na ikinakaway ang kanilang mga payat na braso upang magpaalam sa kanila. Pagkasakay nila sa sasakyan, nakatingin pa rin sa labas ng bintana si Roslyn. Itinutulak ng matandang mag-asawa ang inumin patungo sa isa't isa sa tabi ng mga lansangan. Gusto ng matandang babae na subukan ang kanyang asawa sa unang paghigop, ngunit iginiit ng matanda na uminom muna siya. Sila ay kumilos na para bang ito ay isang pambihirang kayamanan at natatakot na maubos ang halaga nito. Sa huli, bumigay ang matandang babae at tuluyang humigop ng 2 higop, saka ipinasa sa matanda para subukan niya. Humigop ng kaunti ang matanda. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang tuyo at kulubot na mukha. Tumango siya, marahil para sabihing masarap nga ito, saka ipinilit na tapusin ng kasama niya ang natitira. Nakita ni Roslyn ang lahat sa kanyang mga mata. With deep thoughts, she said, "Tingnan mo na lang sila. Bagamat mahirap ang buhay nila, at least they have each other forever. And they're still so in love with each other even at old." Gaano man kahirap ang buhay, ang kakayahang tumingin sa mata ng isa't isa gamit ang kanilang uri ng pag-ibig ang higit sa lahat. Nainggit. May halong damdamin din si Justin. Sa halip na paandarin ang sasakyan ay tumingin na lang siya sa labas ng bintana kasama si Roslyn. "Oo, medyo." Mahinahong sinabi ni Roslyn, "Para sa mas mayaman, para sa mas mahirap, sa sakit at sa kalusugan, upang mahalin at pahalagahan ang isa't isa sa buong buhay." Marami ang nagsabi ng mga salitang ito sa araw ng kanilang kasal. Ngunit ilan sa kanila ang aktwal na natupad ang kanilang mga panata hanggang sa wakas. Iniisip ko lang, kung kaya kong mabuhay kasama kahabang buhay, pero ang kapalit ay kailangan kong magtrabaho sa mababang trabaho at kumita ng sapat para lang mabuhay, mararamdaman ko pa rin na sulit pa rin ang buhay. You're letting your thoughts run wild again. Di ba magkasama tayo ngayon? Ni minsan hindi ko naisip na iwan ka. Sumasakit ang puso ni Justin para sa kanya. Inabot niya ang kamay niya at hinawakan ng mahigpit ang isang balingkinitang kamay ni Roslyn. Lumingon si Roslyn at tumingin kay Justin nang may paghingi ng tawad, paumanhin, marahil ay pinasimple ko ang mga bagay-bagay. O marahil hindi ako madaling makontento. Kung talagang kailangan nating mag-alala tungkol sa ating kabuhayan, marahil ay hindi ko naiisipin ang lahat ng ito. Huminga ng malalim si Justin at biglang inagaw ang tasa ng inumin mula sa mga kamay ni Roslyn. Pagkatapos ay ibinalik niya ang dulo ng dayami sa mapupulang labi ni Roslyn, at sinabing, "Halika, humigop ka." Ipinagpalagay na lamang ni Roslyn na sinusubukan niyang pasayahin siya. Kaya ngumiti siya at humigop. Pagkatapos niyang humigop, binawi ni Justin ang inumin. Kinagat niya rin ang straw at humigop. Ipinikit ni Roslyn ang namumuong mata at curious na nagtanong, "Hobby, gusto mo rin bang inumin ito? Bakit hindi ka nalang bumili ng isa pang tasa?" Inilagay ni Justin ang inumin sa lalagyan ng inumin sa kotse at ngumiti, "Bakit? Hindi mo gusto na gumamit ako ng parehong straw na gaya mo?" Hindi iyon ang ibig kong sabihin." Nagpout si Roslyn. "Ako lang. At ano? Nag-aalala na may sakit ako. O may trangkaso ka ba at ayaw mong ipasa sa akin?" Sabay-sabay na tanong ni Justin. Walang magawang sinabi ni Roslyn, "Alam mo na hindi iyon ang ibig kong sabihin. Iniisip ko lang na kung gusto mo ito, palagi tayong makakabili ng isa pang tasa."
Iniabot ni Justin ang kanyang daliri at marahang kinamot ang malambot na mukha ni Roslyn. Aniya, babe, I'm trying to tell you that, kahit hindi ko kayang maging katulad ng matandang iyon at samahan ang mga babaeng mahal ko sa lahat ng oras, I'm still willing to share everything I have with you. What's mine is yours, and vice versa. Kahit nagkaroon ka ng hepatitis, hindi ako magdadalawang isip na makisalo sa iyo ng inumin. Magkakaroon ako ng hepatitis sa iyo. Kung mayroon man, sasaluhin natin ito ng magkasama. Kung wala tayong anumang bagay, pagkatapos ay gagawin din natin ang wala ito ng magkasama. Ang simple lang. Medyo natuyo ang labi ni Roslyn sa casual na salita ng lalaking ito. Ang kanyang puso na orihinal na nakaramdam ng bahagyang pagkalungkot ay biglang uminit at malabo. Nahirapan siyang huminga, ngunit kusang loob niyang hinihingal ito. Paano mo nasasabi ang ganyan? Ayokong magkaroon ng hepatitis sa iyo. Maya-maya, sa wakas ay kinalma na ni Roslyn ang sarili. Nahihiya niyang ipinikit ang kanyang mga mata kay Justin. Napakamot ng ulo si Justin sa likod ng kanyang ulo. Hey, I was trying my best to be romantic. Hindi ka man lang nag-abalang makipaglaro, dummy. Tumawa si Roslyn. Mabilis niyang sinaktan si Justin ng ilang beses. Tigilan mo na ang pang-aasar sa akin. Bilisan natin maghanap ng makakain. Nagugutom na ako. Tsaka wag mo akong tawaging dummy. Sige, alis na tayo, dummy. 600. Ang mga pagtutol ni Roslyn sa kanyang bagong palayaw ay hindi pinapansin. Si Justin naman ay parang na-addict dito. Paulit-ulit niya itong tinutokso hanggang sa makarating sila sa restaurant. Sa huli ay sumabog si Roslyn na ang kanyang mga pisngi ay namumula. For the last time, puppy name na yan. Kung tatawagin mo pa akong ganyan, magagalit talaga ako sayo. Pagkatapos ay napagtanto ni Justin na ang dummy ay talagang hindi katulad ng pangalan ng isang tao at nagbigay ng nakakainis na ngiti. Nangako siya noon na hindi na niya ito tatawaging muli. Si Roslyn ay medyo walang pakialam kung ano ang kanilang kakainin, kaya ang desisyon ay napunta kay Justin. Casual siyang pumili ng lugar na malinis at maayos sa paningin bago umorder ng 4 na pinggan at isang sopas. Umupo sila sa isang mesa sa tabi ng bintana kung saan sila ay masayang nagkukwentuhan at kumakain. Sa wakas ay nakipag-usap si Justin kay Roslyn tungkol sa insidenteng kinasasangkutan ng Green Dragon Society, umaasa na hindi siya nakipagtulungan sa kanyang biyenan na si Oliver, lalo pang limitahan ang kalayaang ibinigay sa Stonegate Division ng Green Dragon Society. Si Roslyn, gayunpaman, nang marinig na sinamantala ni Gary ang mga babaeng estudyante sa universidad sa prostitution, ay natigilan. At sa nakakagulat na pagsisiwalat na iyon, nagsimula siyang mag-isip ng ilang bagay. Pagkatapos ay nagkomento si Justin, alam kong hindi ka magiging komportable nito, at kaya itinago ko ito sa iyo sa buong araw. Ngayong alam mo na, susuportahan ko kung ano man ang iyong susunod na desisyon. Ang komentong iyon ang nagtulak kay Roslyn na mapangiti. Pagkatapos ay sumagot siya, gagawin ko kung ano ang gusto ng aking mahal na asawa. Sinabi mo lang na kung ano ang sa akin ay sa iyo. Red Thorn Society ay akin, ibig sabihin, ito ay sa iyo din. Kung hindi mo gusto na makipagtulungan ako sa Green Dragon Society pagkatapos ay lubos kong naiintindihan ang iyong desisyon. At saka, ako ay isang babae din. Masakit para sa akin na makita ang mga lalaki na karapat-dapat na manipulahin ang kanilang mga kababaihan. Nakakulong. Kaya lang natapos ang pag-uusap, at walang dahilan si Justin para ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa paksang iyon. Hindi ito ang oras o lugar para pag-usapan ang mga metrong tulad ng mga iyon. Pagkatapos ay tinanong niya kung hindi komportable si Roslyn na ang kanyang biyenan na si Hilda ay nananatili sa kanyang lugar. Siya ay isang hindi pamilyar na elder kay Roslyn kung tutuusin. Masiglang umiling si Roslyn. Not really, since it's Talia's mom and not just any random person. Tsaka, pagkadating niya, talagang nagmamalasakit siya sa akin. Pinaghandaan niya pa ako ng napakaraming masasarap na pagkain, at tinuruan akong magluto. Napakabait niyang babae. Brady no, sa palagay ko totoo iyan.
Ang dalawang tao na naninirahan sa ganoon kalaking bahay ay hindi perpekto, sabi ni Justin bago siya nagpakita ng kalungkutan. Nakakaawa, sa susunod na gusto kong pumunta sa iyong lugar para sa isang sleepover ay kailangan kong pumuslit na parang isang manloloko. Tumawa si Roslyn at sinabing, "Oh, so hindi mo pa ba ipagtatapat kay Tita Ma ang relasyon ninyo ni Talia?" Akala ko talaga na aprobahan na niya ito. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Justin. I was planning to. I managed to get my mom to meet up with mother-in-law, and we'll talk things through pagdating ng panahon. Pero sa totoo lang, medyo nag-aalala ako. Bagamat ang aking biyenan ay mukhang kalmado at matulungin, siya ay talagang walang katuturang uri. Naniniwala ako na hindi ito magiging madali, ngunit tiyak na hindi ito imposible. Rose pouted her mouth and said, "Humph. Sinabihan ka na huwag kang manligaw sa mga babae kahit saan ka magpunta. Noon nung kababalik mo lang, malamig at nakakalito ang kilos mo kahit anong pilit kong lapitan ka. Isang yakap lang ang kailangan ko para pagsisihan ko ang mga desisyon ko. Kung alam kong magiging pabigat ang pagiging babae mo, mas gugustuhin kong manatiling single at magsaya." Hehe. Babe, pumayag tayo na hindi sumang-ayon, patuloy ni Justin na nakangiti. Tingnan natin saglit si Talia. Siya ay patuloy na sumusubok sa gitna ng stress, ngunit ikaw ay malaya, tulad ng isang ibon, na may ganap na kontrol sa iyong buhay. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga paglahok ng mga matatanda. Siguradong mas mahusay ka kaysa sa kanya. Malungkot ang mukha ni Roslyn na agad na sumagot. Oo, wala akong matatanda. Walang nagmamalasakit kung sino ako. Natigilan si Justin. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang sarili na tulala sa kanyang isip. Ipinadala ni Roslyn ang kanyang sariling ama sa ibang bansa at nag-iisang bumalik sa Zenica. Mabisa niyang ipinaalala sa kanya na nag-iisa lang siya. Siya mismo ang tunay na dummy. Maaaring nawalan si Maria ng kanyang ina at lola, ngunit at least nandyan si Yuna na nag-aalaga pa rin sa kanya. Ganun din, kasama ni Talia ang kanyang ina na si Tita Hilda, habang si Hobby, dati kang ulila ngunit nakasama mo muli ang iyong ina. Ako lang yata talaga ang mag-isa, bulong ni Roslyn, nanlulumo. Iniunat ni Justin ang kanyang kamay at iwinagayway ito ng bahagya sa harap ng mga mata ni Roslyn, sapat lang upang makuha ang kanyang atensyon. Malumanay niyang sinabi, "Nagkamali ako. Mali ang sinabi ko. Babe, maaaring walang matanda na nag-aalaga sa iyo, ngunit may lalaking nagmamahal sa iyo." Sumagot si Roslyn, "Hindi naman ako ganong kaina at mahina, kaya huwag mo akong pretuhin na parang bata. Kumain na tayo." Bumuti ang pakiramdam ni Justin pagkatapos noon. Tinitigan niya ang mga pinggan na lumamig bago nilamon. Pagkatapos kumain ay nagbayad na sila at umalis na. Hindi nagtagal ay naglakad sila palabas sa kalsadang puno ng neon lights. Halos walang mga bituin ang makikita. Ang gasuklay na buwan lang ang nakasabit sa langit. Dahil maaga pa naman, mamasyal tayo ha. Iminungkahi ni Justin dahil bihira siyang magkaroon ng libreng oras tulad nito. Gusto niyang makasama pa si Roslyn. Agad namang tinanggap ni Roslyn ang kanyang kahilingan. Para sa kanya na makasama si Justin na mag-isa ay bihira. Kahit casual stroll lang. Magkahawak kamay silang dalawa na katulad ng iba pang mag-asawa, naglalakad sa malawak na kalye, paminsan-minsan ay naglalakad papunta sa maliliit na groceries, minsan kahit sa mga butik ng pinakabagong mga tatak ng fashion. Habang naglalakad sila patungo sa isang junction na may isang kalye na puno ng pagkain, biglang huminto si Justin sa kanyang mga hakbang, at nakatingin mismo sa isang char-grilled meat stand sa gilid ng kalye. Si Roslyn na nasa sabik ay nakapansin ng kakaiba kay Justin, at tumingin sa direksyon na kanyang tinututukan. Nakita niya itong nakatitig sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nagtatrabaho sa isang tindahan na nagbebenta ng char-grilled meat. Hobby, sino yun? Kilala mo ba siya? Magkaibigan ba kayo? Tanong ni Roslyn. Tumango si Justin. I guess you can say that. Naalala mo noong nagtitinda ako ng tuhog ng karne ng tupa, nandyan itong matandang Lee na palagi kong binanggit kapag dumaan ako sa inyong bar. Ang lalaking iyon ay si Old Lee.
Ah, so siya pala. Nakuha ni Roslyn ang diwa nito. Siya ang ama ni Jinky, di ba? Paano siya napunta dito? Medyo malayo ito sa tinitirhan niya, hindi ba? Bahagyang umiling si Justin dahil nagtataka rin siya. Bukod dito, abala si Matandang Lee sa pag-ihaw ng lahat ng uri ng tuhog na puno ng pawis ang kanyang katawan. Siya ay malinaw na nakakita ng mas mahusay na mga araw kaysa sa isang ito na hinuhusgahan sa pamamagitan ng pagkahapo sa kanyang mukha. Sa pagkakaalam ni Justin, pumunta si Jinky sa Amerika, at ito ay pinondohan ng gobyerno. Hindi dapat masyadong pagod ang Matandang Lee at ang kanyang asawa, hindi tulad noong dati nilang pambayad sa pag-aaral ng kanilang anak. Sumenya si Justin kay Roslyn bago lumapit sa stall ni Old Lee. Sa isang komplikadong tingin, tinitigan niya ang dati niyang kaibigan na abala. Katatapos lang mag-ihaw ng ilang octopus skewer ng Matandang Lee. Nilagyan niya ng mga pampalasa ang mga ito at nakagawiang itinaas ang kanyang ulo. "Good day, sir. Ano po ang gusto niyong orderin?" Hindi nagtagal, napagtanto ni Old Lee na ang lalaking nakatayo sa harapan ay walang iba kundi si Justin na matagal na niyang hindi nakita. Nabigla siya sa kawalan ng imak. Si Justin ay dati niyang matalik na kaibigan noon, ngunit mula nang maganap ang insidente tungkol sa kanyang anak na si Jinky, alam ni Old Lee na hindi na siya magiging malapit kay Justin. "Oh, si Justin. Long time no see. Ano ang nagdala sa iyo?" Binigyan ni Matandang Lee si Justin ng isang awkward na ngiti, at isang simpleng tango kay Roslyn na nakatayo sa tabi niya. Medyo nabigla si Justin, sila ay magkapatid noon na nag-usap-usap at nagbulungan sa palengke. Ngayong sa wakas ay magkaharap na sila, pareho silang nakaramdam ng malayo at alangan. At lahat ng ito ay dahil sa isang pag-ibig na walang bunga, gaano kabalintunaan. "Kuya Lee, bakit ka pumunta dito? Medyo malayo sa lugar mo, di ba?" Tanong ni Justin dahil sa pag-aalala. Ang Matandang Lee sa isang banda ay nagpatuloy sa pag-ihaw ng kanyang mga skewer, at sa kabilang banda ay sumagot si Justin na may mapait na ngiti, "Talagang puspos ang palengke ng aking pagkain doon sa paglipas ng mga taon. May narinig akong mas malaking palengke dito kaya kamakailan lang ay inilipat ko ang aking stall. Ilang block lang ang layo, hindi talaga ito nakakapagod." Matagal nang iniwan ni Justin ang mga araw bilang isang mutton skewer chef, at kakaunti ang kaalaman sa negosyo ngayon, kaya tumango siya, ngunit hindi nagtagal ay nag-alinlangan na nagpatuloy sa pagtatanong para sa kanya. "Kaya, patuloy pa rin bang nakikipag-ugnayan si Jingjing sa lahat ng tao sa bahay?" "Wala akong narinig mula sa kanya mula nang umalis siya sa Amerika." "Nag-e-enjoy ba siya sa kanyang buhay doon?" Sa kaibuturan ng kanyang puso, na-miss ni Justin ang babaeng palagi niyang tinuturing na kapatid, kahit na nakagawa ito ng ilang mga kalokohan ilang taon na ang nakararaan. Paano niya ito makakalimutan? Siya ay nagtapat sa kanya ng buong time pagkabalik mula sa ibang bansa. Sa pagbanggit sa kanyang anak na babae, buong pagmamalaki ni Old Lee, ang babaeng iyon. Siya ay tumatawag at nagsasabi na nagsisimula na siyang masanay sa buhay doon. Sa ngayon ay magaling din siyang magsalita ng Ingles. Narinig ko na pinupuri siya ng kanyang mga lecturer dahil doon, at pinaplano siyang kunin siya bilang isang associate professor. Sa ayos ng mga bagay-bagay, maaaring mananatili siya roon. Ngumiti si Justin at nagkomento, "Maganda iyan. Kung talagang magiging associate professor siya doon, taya ko ang buhay mo at ng iyong kamag-anak ay uunlad ng isang bingo." "Tama ang alam ko, natutuwa na alam niya pa rin ang kanyang ginagawa," sagot ni Matandang Lee na may kasiyahan, ngunit may ibang nasa isip kaagad. "Ay oo Justin, mga daang libo na pinautang ko noon para sa mga gastusin sa pagpapagamot ng aking asawa, pasensya na kung palagi akong naaantala ang pagbabayad. Wala kaming matitira sa ngayon. Pero nangangako ako na babayaran kita ng buo isang araw." Sa wakas ay bumalik kay Justin ang mga alaala niyan. Minsan nang humiram si Matandang Lee ng pera sa kanya ilang taon na ang nakalilipas. At dahil kusa niyang ibinigay ang lahat ng pera sa kanyang ipon, kailangan niyang magsimulang magbenta ng tuhog ng karne ng tupa para mabuhay. Ngunit ang 100,000 yuan ay wala sa kanyang paningin. Casual niyang sagot, "Huwag kang mag-alala tungkol dito.
Maglaan ka ng oras dito. Gayunpaman, naniniwala ako na si Mrs. Lee ang dapat mong alagaan ng kaunti. Ingatan mo ang iyong kalusugan pareho, gusto mong maging handa kapag bumalik si Jingjing, tama. Humagalpak ng tawa ang matandang Lee habang sumagot, huwag kang mag-alala tungkol dito. Ang aking mga buto ay kasing tigas din nila noong nakalipas na mga taon. Dahil napakatagal na noong huli tayong magkita, bakit hindi kita bibigyan ng mga tuhog ng octopus dito sa iyo at sa magandang babae? Ito ang aking treat. Sa pamamagitan ng mga pag-uusap ay tila nadiskubre nilang dalawa ang ugnayan nila, at si Justin ay nakauwi na habang itinataas ang kanyang mga kamay upang kunin ang octopus tentacle skewer. Sa sandaling iyon, gayunpaman, si matandang Lee na kanina ay nasa sabik at masayahin ay naging solemna at namutla. Sa gulat sa kanyang mga mata, tinitigan niya ang direksyon sa likod ni Justin, habang ang mga tuhog ng octopus sa kanyang mga kamay ay bumagsak ng diretso sa lupa. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.